To give us an idea, ano bang ginagawa nila sa Australia? Nako, magandang tanong yan, Sir Buddy. Pagdaan ng flood, aangat po yung water level, di ba? Papaanda rin na po namin yung pump namin. Papunta po sa... Sisip-sipin nyo yung, Yes, sir. yung tubig, Tubig sa ilog. sa ilog na baha? Yes, sir. Wala pong baha na dumarating. Very minimal po yung baha na dumadating sa dagat. Pagdating sa baba, ubos na. Ubus na kasi yung upstream mo at saka downstream mo, yun din ginagawa. Sa mga grocery, di ba may mga prime cuts na rin sila. Pero wala kang makikita mga steak cuts di ba? I think, sir, yung prime cut sa grocery, imported pa po siya. Imported pa yun. Yes, sir. So hindi pa yun, wala. I doubt, sir, kung ano. Oh, I see. I doubt, sir, kung local na po yan. Hanggang ngayon, sir, hirap na hirap tayo makipag-compete sa imported products. Oo. Sir, may ano ba, gugustuhin ba ng majority of the Filipinos talaga na tamang cuts? Or okay na sa kanila yung basa-baka lang? Kaya lang tayo nakokontento sa bulalo dahil hindi pa po tayo nakakatikim ng masarap na steak. Okay. Pero pag dumating po yung pagkakataon na mura po yung steak, tingin ko po magbabago po yung pananaw ng Filipino. May nakikita pa rin po tayo na nilulunod po yung baka bago katayin. Nangyayari I po yun, heard sir. that. That's reality. Ang problema dyan, sir, kawawa yung baka. It's animal cruelty. Pero higit sa lahat, kawawa yung customer. Bibili ka ng 1 kilong karne ng baka. Gigisahin mo lang sana dahil ibibistik mo. Biglang naging sabaw. Kahit ano pa pong gawin natin yan, sir. Umpisa pa lang eh. Di ba? Para po kung sa kaso yun, ebidensya nakuha sa maling paraan. Milking cattle, temperate breed cattle in a tropical country. Mali. Mali. So what's supposedly yung tamang gagawin? Sir, kung ako lang, mahilig naman tayo mag-import. I-import na lang natin yung part na yan ng business. Yung dairying, sir. Talaga? Ilang taon na ba tayong tumatak 1.5%. na nangangarap ng milk sufficiency? 20 years na yata natin ginagawa yan, sir. Ano bang nangyayari? Ba't pinipilit po natin? Iba rin ang, sir, iba rin yung mindset mo. Tigilan na yan kasi hindi naman Practicality, nag-improve. Practicality, sir, di ba? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pag-uusapan natin yung industry ng cattle dito sa Pilipinas at probably doon sa Australia. At ang ating discussion ay base lamang sa sarili nating opinion at obserbasyon at experience, Sir Arnel. Yes, sir. Yan. Opo. At disclaimer din po, hindi rin po ako expert sa pagbabaka. At sinishare ko lang po yung aking karanasan na 32 years sa pag-aalaga ng baka at mahigit kalahating milyon na rin po yung aking napataba. Ayan. So tamang dry matter or tamang moisture, yun po yung unang parameter ng paggawa ng silage. Pangalawa po yung tadtad. Ito rin ulit, sir, maraming nagsasabi gumamit ng shredder. Yung shredder, sir, is shredding. Okay. Ang kailangan po natin is chopper kasi kailangan natin i-cut. We need a clean cut. Hindi po natin pwedeng bugbugin yung mais. Pag-shred, bugbog. Siyempre, sir, yung pang-organic fertilizer yun eh. Bugbog yun. Kailangan natin clean cut. Okay. Sa buo-buo. Buo, sir, yung puno talagang clean cut. Yun yung Stalks chopper. talaga. Yes, sir. Or yung ears, clean cut din siya. 3/4 to 1 inch. Bakit ayaw po nating mas pino? Dahil ayaw natin siya ma-overprocess. Importante po sa baka na pag nagpapahinga siya, mayroon siyang hinunguya. Nagro-ruminate. Kaya nga tinatawag na ruminants. Pag hindi po nagro-ruminate yung ating baka or kalabaw, kambing, karniro, may problema po yung microbial population doon. Kasi yung saliva po yung buffer niya na ma-maintain yung pH level ng rumen. So, ayaw natin ng sobrang process para mayroon pong i-ruminate yung baka. Pero ayaw din po natin na nagiging 2 inches or 3 inches na po yung cut Sobrang ng mais laki natin. naman. Sobrang haba, hindi po natin mai-eliminate yung air. Kasi yung pinakamahalaga po is yung pangatlo. Elimination of air, which is compacting, sir. Hindi po tayo gagamit ng vacuum cleaner
Hindi po. Tayo lang po nagpauso ng vacuum cleaner, Sir Buddy. Yung Wala sinisip-sip. Yes, sir. Wala pong impact yan sa So, silage making. hindi totoo yun. Hindi totoo yun, sir. Kasi, kahit pinasipsip mo yan, let's say gumamit ka ng bag. Kahit pasubukan nila bukas, sir. Subukan mong ipasipsip. So, gaganon po yung bag mo. Sir, within 3 minutes, pag may pinhole yun, bumalik na yung hangin. So, hindi na siya naging anaerobic. So, ang tamang solusyon po dyan is pipiin, kumpakin, babayuhin. Sa amin nga po, bulldozer yung ginagamit namin. Kasi kailangan po niyan, dapat yung silage mo, pag sa bunker, hindi po yun pwede tibagin ng daliri. Kasi, well compacted. Oo. So, tamang moisture, tamang cut, compacting, and then isisil mo. Yun lang, sir. So, baka magtatanong ka, ba't may gumagamit ng molasses? May gumagamit ng asin? Bakit nga ba? Unang-una, sir, number 1. Yung molasses muna, sir. Molasses. Magagaranti ba natin na yung molasses mo ay pure molasses? Kasi pag yung isang kalahating drum ng molasses, nilagyan ng kalahating drum ng kumukulong tubig at minix, do our Wala na local yan. farmers, magkano molasses ngayon, sir? 20 pesos? 30 pesos? Sir, biglang yung 1 drum mo, 200 liters laman nun. 100 liters nun tubig. Binayaran mo ng tag 20 pesos yung 1 litro ng tubig. O din nasayang pa. Plus, kung contaminated yung tubig na nilagay. Plus, paano mo magagaranti? Pwede naman maglagay ng silage, sir. Pero kailangan, you have to spray it evenly at saka doon sa normal na may thickness kang hinahabol kasi gusto mong i-spread lahat eh. So, mahihirapan ka doon. Di ba? Yung iba naglalagay pa ng asin. Nagiging imbalance ngayon yung silage mo dahil naglalagay ka ng contamination. Plus, ina-attract mo pa yung mga langga, yung ants, insekto at saka yung daga. So ako, sir, hindi ko sinasabi huwag kayong gumamit ng molasses, hindi kayo gagamit ng asin. Gagamitin po natin yan, pero upon feeding. Upon feeding, not upon fermentation. Yes, sir. Not upon fermentation. Bakit nga ba sila gumagamit ng molasses? Kasi Sino ba ang nagsabing gumamit ng molasses? Hindi ko rin alam, sir. Kasi nga, may sugar, di ba? Tutulong doon sa fermentation, di ba? Tama naman po yun, sir. Kanya lang, you have to, tinitimbang mo ba yung silage mo bago mo kinumpak? Na-perfect mo ba yung ratio ng molasses na ilalagay mo? So, if those things hindi mo kontrolado, at pinabayaan mo yan ng 2 buwan, 3 buwan na nakasama yung silage mo, it might do more harm. Lalong-lalo na po, minsan po nag-recreate po ng harmful bacteria. Harmful bacteria yung yung ganong process. Kaya ako po, kung talagang gusto nilang gumamit ng mga ganon, ang lagi kong nire-recommend, doon na natin gamitin sa on the day na magpapakain. Kakainin niya. Yes, sir. Yes, sir. Mas fresh pa yung molasses, di ba? Ganon din naman eh. Pupunta lahat yun doon sa loob ng rumen eh. So, doon natin dapat gawin. So, yun po yung sir, yun po yung gusto sana natin na ma-educate. Kaya, yun, ina-encourage natin yung farmer na kung meron kang 1 hektarya, magtanim ka na ng silage mo para kontrolado mo yung ginagawa mo sa baka mo throughout your feeding durations. So, better ikaw mag-grow kaysa bumili. Yes, sir, kasi ando doon yung pera eh. Kung may 1 hectare ka, yung mais na pinoproduce mo, kung meron kang 40 tons every cropping, which is technically every 3 months, kung may 40 tons, sir, even if you just put a value of 50 centavos, napakababa nun, sir. 50 centavos net, that is 20,000 pesos every 3 months. You could crop 3 times a year, you will have 60,000. Hindi mo kikitain sa palay yan, sir. Plus, sobrang mura nung pakain ng baka mo. Kikita ka pa kasi pag talagang binibili mo lahat, sir, yung cattle fattening, nasa 7,000 yung kitaan. Pero, pag ganun kamura yung silage mo, sir, let's say binili mo sa sarili mo naglanded sa farm mo ng piso. Ito, sir, piso yung silage mo times 20, that's 20 pesos. Ikaw nagmix ng concentrate mo, sabihin mo pang 15 or i-maximize mo 20 times 4, that's 80. 80 plus 20, sir, that is 100 pesos. If your cattle will grow 1.5 kilo a day, dito ata 200 pesos na yung live weight eh. You're making gross of 300 pesos a day on one head. Less ng gastos mo sa pakain na 100 pesos. May 200 pesos ka bawat araw. So after feed, you will have a 20,000 peso semi-gross income. Kasi ang ibabawas mo na ng tubig, kuryente, labor.
But 20,000 per ulo, sir, ng baka mo. Kung may 20 heads ka, meron kang 40,000 pesos every 3 months. Plus meron ka pang 20,000 pesos doon sa lupa mo. Na-save mo lahat yan. Na-save mo lahat yan. 1 hektarya lang po yung lupa mo, sir. Kailangan lang, meron kang cattle industry to use your land. So, yun po yung mga opportunity na pwede nating ma-share sa mga kababayan po natin. Imbis po na nagtsatsaga, naghahakot ng dayami kung saan-saan. By the end of the day, sir, magastos din yun. Nagkrudo ka, mababa pa yung nutritional value, di ba? Nag-harvest ka kung saan-saan ng mga damo. Ganon din, sir. Yung damo mo is only like 2-3% crude protein. Samantala yung mais mo, 9 to 11. Ang layo, sir, 1:3. So, bakit ka magtitiis na pwede mong ma-harvest yung baka mo ng less than 24 months kaysa doon mag-antay ka ng 6 na taon bago maging pera? Sir Arnel, na pagkwentuhan natin yung gaano ba talaga kalaki yung kailangan nating habulin, no, para yung industry natin ay makakope. To give us an idea, ano bang ginagawa nila sa Australia? Nako, magandang tanong yan, Sir Buddy. Sa Australia po, grabe po sila pagdating po sa data gathering. Lahat po ng ginagawa namin doon ay nakasukat. Lahat po ng ginagawa namin doon ay naka-record. For example lang, sir, yung National Livestock Identification Scheme or System. Yung National Livestock Identification System. Yes, sir. Ito po ay, pag meron kang farm, bibigyan ka ng gobyerno ng unique PIC, Property Identification Code, para po to sa'yo. Para po ito sa baka mo. So, naka-RFID po yan. Pag nanganak po yung baka mo, pag-process mo ng guya, ilalagay mo yung PIC sa tainga niya. At i-scanin mo po yan. Itatapon mo doon sa database nila. Paggalaw po ng baka mo, sir, let's say bininta mo kay Farmer A. Pagdating po kay Farmer A, i-upload niya. Andito na yung baka ni Sir Buddy sa akin. Tapon sa database. And then, let's say, nag-backgrounding lang si A. Pinasa niya ngayon kay B sa feedlot. Upload uli ni B yun. Punta doon. So, yung baka ni Sir Buddy nasa feedlot na. And then, after po ng finishing, or kung dumaan pa kung saan-saan, dadiretso na ngayon to sa slaughterhouse. Kasama pa rin yung pick. I-scan uli ni slaughterhouse yun. Yung baka ni Sir Buddy, kakatayin na. Nakarni na. At hanggang po sa barcode po ng karne, andun pa. naka-trace back po yun sa pick. So, pag kumain ka po ng baka ng karning baka ng Australia, sir, at knock on wood, nagkasakit ka, at nagkaroon ng problema, within 24 Matitrace hours, nila? matitrace nila saan nanggaling yung baka. Wow. At ang kagandahan nito, sir, nakatie up doon sa pick na yan, kung let's say ginamot natin yung baka na yan, for feedlot. Anong ginamot mo? Nag-vaccine ako ng 5-in-1, 7-in-1, naglagay ako ng vitamin A, DE. Pero ang pinaka-useful sa lahat, pag nagturok ka ng antibiotics. Kasi yung antibiotics, sir, merong withholding period yan. Yes, yes. So yan po yung isa na gusto nating titingnan din ng mga policy makers po natin. Kasi ang laki po ng health implications yan, sir. Pag nagturok ka ng isang antibiotic at sasabihin niyang baka na yan or yung baboy na yan, hindi mo pwedeng katayin within the 21 days na withholding period. Hindi mo pwedeng katayin yun. At sa Australia, sir, ang laki ng penalty. Pag nahuli ka na yung baka mo within the withholding period, pinadala mo sa katayan. May Ang laki ng residue penalty. may residue residue. ng Kasi po, antibiotic. yes, sir. Ang laki po ng implication yan sa consumer. Pag kumain po ako nung injected ng antibiotics, posible po magkaroon ako ng antibiotic resistance. So, yun po yung hindi natin nakikita. At yung pong traceability na yan sa Australia, sir, binabalik yan hanggang doon. So, let's say, supplier ka ng silage, which is bihira yung nagsusupply ng silage sa amin, sir. Normally kami nagtatanim ng silage. Sarili lahat. Oo. Pero supplier ka ng corn. Kasi, sir, ang pagkain namin doon, ng major feed ingredients is corn, Okay. wheat, barley, sorghum. Any of the 4 grains. So, ginagawa na po namin doon, sir, parang breakfast cereals na po yung pagkain ng baka. Ini-steam flake na po natin. Flakes na. Yes, parang Okay. Quaker Oats or Kellogg's. Yun na po yung pinapakain. 60 to 70% of the feed or maybe a bit more is yung grain component na po. Pero ito, sir, pag nag-deliver ka sa amin, di ba sabi ko nga sa'yo kanina, forward contracting yan, sir. Sa feedlot kasi hindi pwede na yung pagkain mo, bukas mo pa bibilhin. Okay. Sa amin po sa Australia,
Next year, binibili na po namin yung 1 year ahead. yung pagkain po namin next year, binibili na namin ngayon. Okay. Nakakontrata na po kami. Hindi po magtatanim ang farmer sa Australia nang hindi po nakakontrata yung kanyang grains. Wow. Kasi, saan niya ibebenta, di ba? Di katulad sa atin, sir. Tanim lang ng tanim ng farmer. Oo. Mananalangin na lang na pagdating ng harvest. Sana may bumili. Sana may bumili. At sana maganda yung presyo. So, doon, sir, forward contracting lahat. Ngayon, ang problema mo, pag feedlot manager ka, pag hindi ka nag-forward contract ng enough, kasi ang hirap bumili sa spot market. Talagang matatamaan ka. Even yung corn sorghum na supply, sir, mayroon yung National Vendors Declaration na kasama. Sinasabi doon kung anong klaseng pesticides ang ginamit mo doon sa tanim na Grabe. yun. Ganon po yung katindi yung traceability nila, sir. Ibang klase na po, next level na po. Ang pangalawa po dyan, sabi ko nga sa'yo, di ba yung baka ng farmer, pinipilit po nila sa ordinary cattle, ito po yung non-wagyu, Okay. na makatay before mag 2 years old. Kasi po, ang presyuhan po doon is base po sa quality ng karne na yun na produce mo. So, mga parameter po is yung ngipin, dapat po milk to 2 lang. So, less than So, 2 mas bata, mas quality. mas mahal ang bayad sa'yo. So, pag na-meet mo po yung criteria sa ngipin, which is below 2 years old, na-meet mo pa yung taba, which is 15 to 25 mm na window, pag mas payat dyan, discounting, pas mas taba, discounted. At saka, siyempre, yung meat color, ano na, sir? Babayaran ka ng premium price. Kaya yung mga farmer talagang nagbibreed sila ng malalaking baka na kaya nilang patabain at ma-harvest in less than 24 months. So, ganun po kaganda yung opportunity doon. So, yun po yung mga sana magawa po natin. And then, mga farming practices nila, sir, na sayang hindi natin nagagawa. Yung kinukwento ko nga, yung water conservation pin nila, napakasimple po. Doon po kasi, di ba, may parang pag-asa po sila. Ang tawag doon is Bureau of Meteorology. Okay. Pag finorcast po na tatamaan kayo ng ulan, Tatamaan ka. tatamaan ka ng ulan. Kami po ginagawa namin, sir, or tatamaan yung upstream namin. 1 week pa lang bago ng ulan, sir. Nag-change oil na kami ng aming water pump. Kasi ang lalaki po ng water pump namin, yung halos hindi mo mayakap na lalaki ng tubo, nakaumang po yun sa tabi ng ilog, na pag inabot na po yung allowed level, kasi pagdaan ng flood, aangat po yung water level, di ba? Papaanda rin na po namin yung pump namin. Papunta po sa... Sisip-sipin nyo yung, Yes, sir. yung tubig. Tubig sa ilog. Sa ilog na baha. Yes, sir. Wala pong baha na dumarating. Very minimal po yung baha na dumadating sa dagat. Pagdating sa baba, ubos na. Ubus na kasi yung upstream mo at saka downstream mo, yun din ginagawa. Wow. So, ang ginagawa po nila, sir, simpleng-simple rin po yung impounding nila sa tubig doon. Hahanap lang po sila ng property na malapit sa ilog na pinakamababa. Okay. And then, lalagyan lang po ng dike. Harangan lang. Opo, hindi na po nila So, parang kinukutkot. slope. Yeah, slope lang, tapos lagyan mo lang ng stopper. And then, yung galing sa pump sa ilog, iangat niya. Iangat mo. At saka yung buong ulan po ng property, pupunta din po lahat doon kasi lowest point yun eh. Tapos ang ginagawa natin, sir, for example, ang maisan mo, mas mataas pa doon. Maglalagyan naman po sila magtatambak sila ng lupa, tapos lalagyan ng butas sa gitna. Turkish nest po tawag nila. Dirt lang ito, sir. Bundok lang ito ng dirt na binutasan sa gitna. Parang hukay-hukay. Hukay-hukay, pero hindi below ground. Okay. This is above ground. So, imaginein mo, parang nagtambak ka ng stockpile, tapos bigla mong lalagyan ng ukas sa gitna, butas. Pero this is above ground. So, yung ano ngayon, sir, di ba may galing na ng Yung ilog. tubig mo, yung gumawa ka ng Ng ilog, impounding mo. tapos may impounding ka. na malaki, di ba? Ngayon, tapos na yung bagyo at tapos na yung ulan, wala na, tapos na. Ngayon, magtatanim ka na, Oo. di ba? Ito ngayon, ipapasip-sip mo to, papunta doon sa Turkish nest mo. Above ground lang to lupa, sir. And then from the Turkish nest, iga-gravity feed na po niya pabalik doon sa... Sa mga farms na. Yes, sir. At yung excess water nun, babalik uli doon sa dam. Babalik ulit Ulit sa dahil dam. kasi lowest point mo yung dam mo eh. Ganon po ka-efficient yung water Grabe. conservation sa Australia. Very minimal po ang infrastructure investment. Lupa-lupa lang. So, I don't know kung pwede natin gawin dito. Pero, yun po yung ano, sir. Yun po yung mga opportunity. Katulad po sa meat grading po natin, sir. Ibalik ko lang saglit Sige, doon. sir. Ang rason kung... Ako nag-restaurant din ako saglit, sir. Okay. Dito sa Pilipinas? Sa Jensan. Pero mas gusto ko pong gumamit ng imported na karne ng baka kaysa local. Aha. Alam niyo po kung Bakit, sir?
Kasi sir, kung bumili ka ng imported na karne ng baka galing Australia or galing US, you will get the same quality every time. Dahil nga po, back sa kanila, 15 to 25 mm lang yung limit nila. Yun yung premium grade nila. So pag binili mo yung premium grade, sir, at niluto mo sa restaurant mo, yun po yung experience. Parang kumain ka sa fast food chain na yung kanilang piniritong manok. Pareho ang lasa kahit saan ka bumili. Ganun po yung pag-restaurant owner ka. Yung nabibili mong imported na karne, pari-pariho yung pwede mong iserve doon sa customer mo. Okay. At magiging pari-pariho yung experience nila. Ay yung Philippine cattle, sir. Pumunta ka sa palengke. Minsan makabili ka ng magandang karne. Pero Minsan, madalas, hindi. parang tsinelas yung nabibili mo. 'Di ba? Oy, kung mag-offer ko ng steak, mag-aaway pa yung kutsilyo at saka yung karne dahil sa sobrang tigas ng steak. But those are the opportunities, sir, na pwedeng gawin ng mga agencies natin, na i-encourage natin na yung trading po natin, yung farmer will be paid based on their produce. Kasi ang laki po ng epekto niyan sa industry po natin. Okay. So, ibig mong sabihin, sir, doon, they grenade yung karne. Yes, sir. So, mas mataas ang grade, mas mahal. Yes, sir. So, ang nangyayari kasi sa atin, di ba, pag kinata yung baka, one price, di ba? Karne baka lang po. Karne baka, regardless. At saka, may biruan nga, sir. I met one of a famous governor here. Nag-lunch po kami. Sabi ko, sir, ano bang specialty ng probinsya nyo? Sabi niya, baka. Talaga, sir. Ano po ang specialty nyong luto? Sabi niya, bulalo. Sabi ko, bakit bulalo, sir? Napaisip siya. Sabi niya, malalim yung tanong mo. Bakit? Kasi hindi po kayo nakaka-produce ng steak. Kasi sir, matanda na nga po yung mga bakang kinakatay natin sa slaughterhouse natin. Okay. Okay, sa mga grocery, di ba may mga prime cuts na rin sila? Yes, sir. Ano yan? Start na yan? Pero wala kang makikita mga steak cuts di ba? I think, sir, yung prime cut sa grocery, imported pa po siya. Imported pa yun. Yes, sir. So, hindi pa yun, wala. I doubt, sir, kung Oh, I see. I doubt, sir, kung local na po yan. Kasi wala namang, sino bang nagmi-meat cutting dito, sir? Siguro kung mayroon dyan, pero yung baka galing din sa ibang bansa, live na dumarating, finifeedlat po nila, nakakakuha sila ng magandang klase. But, yeah, imported rin po yung baka. Meron pong gumagawa niyan. I see. Pero yung galing po sa farmer, na naglalanding po sa palengke. Ano Kung talaga makakita yan? po tayo ng steak cuts sa wet market, yan, posibleng local cattle yan. Pero kung sa grocery, I doubt it's imported, Imported. sir. Lalo pag magandang klase, Oh, I sigurado, see. sir, imported po Oh, yan. I see. Oh, I see. Or at least coming not from the 96%, Yes. but from the, From 4% Wow. na farm. Yes, sir. Commercial farm. Yes, sir. Yan po, yung may mga sarili pong, kasi sa amin, meron pong farm sa amin na talagang they brand their own meat. Yeah. They don't follow the regular price because they produce quality meat. So, premium meat, premium Sila Elisa price. ba yan? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Kaibigan po natin. Yeah. But ang liit lang kasi, sir, kaya hindi na-adapt ng the rest of the industry. At saka minsan nga dahil nga locally produced, medyo mahal, mahirapan tayo nakikipag-compete. Hanggang ngayon, sir, hirap na hirap tayo makipag-compete sa imported products. Oo. Sir, may ano ba, gugustuhin ba ng majority of the Filipinos talaga na tamang cuts? Or okay na sa kanila yung basta baka lang? Sa ngayon, sir, okay na sa kanila. Pero sa katulad po natin na nabigyan ng pagkakataon, ang daming OFW, sir, na nakapagtrabaho na rin sa ibang bansa. Marami na rin po mga middle class na nakakakain po ng masarap na steak. I think for now, nakokontento tayo dahil alam natin na yung karne ng baka ay karne lang ng baka. Ang So, luto nakukontento tayo sa bulalo. nakokontento sa bulalo. Sinasabi natin cultural. Pero kaya lang tayo nakokontento sa bulalo dahil hindi pa po tayo nakakatikim ng masarap na steak. Okay. Pero pag dumating po yung pagkakataon na mura po yung steak, tingin ko po magbabago po yung pananaw ng Filipino sa pagdating po sa pananaw sa quality ng baka. Ano ang magiging implication nito sa economy, sa Pilipino, pag steak na ang kinakain natin, sir? Tingin ko, sir, hindi naman sa buong baka naman, the steak is just a small portion of it. Okay. Ang magiging implication lang nito, if ikaw yung 94 or 96% ng cattle farmer at babayaran ka base sa quality ng baka mo, Tataas ang kita mo. tataas ang kita mo.
At dyan po ako laging proud dahil sabi ko nga po sa inyo, sir, wala naman po akong namanang lupa sa tatay ko, college dropout po ako. Pero dahil po sa pagsisikap ko sa pag-aalaga ng baka, ay nagkaroon na rin po ako ng lawyer. Yun po yung experience sana na gusto kong ma-share sa mga kababayan po natin. Di bale, maya-maya, uungkatin natin ang buong buhay ni Sir Arnel. Okay, meron pa bang kakaibang ginagawa sa Australia na potential dapat gawin natin sa Pilipinas? Tingin ko, sir, yung animal welfare. Malaking bagay yung animal welfare sa Australia. At nakakalungkot na dito sa atin, sa farming side, alam ko mahal na mga farmer yung kanilang mga baka. Okay. Kung meron man nagsasakit diyan, minsan maybe during transfer, hindi nila alam kung paano i-handle yung baka na minsan binabali yung buntot para maisakay sa truck o kaya pinipilit na ilagay sa top down yung napakalaking baka na nire-wrestling po nila. But that's very minimal. Ang talagang masakit ngayon, sir, na nakikita ko is yung between the farmer and the market. Though, alam ko may batas tayo dyan on animal cruelty, pero may nakikita pa rin po tayo na nilulunod po yung baka bago katayin. Nangyayari I po yun, heard sir. that. That's reality. At I'm sure narinig nyo nga po. Ang problema dyan, sir, kawawa yung baka. It's animal cruelty. Pero higit sa lahat, kawawa yung customer. Oo. Alam po ng mga followers natin, sir, bibili ka ng 1 kilong karne ng baka. Gigisahin mo lang sana dahil ibibistik mo. Biglang naging sabaw. Kasi nga po, waterboarded po yung karne natin. At I think hindi lang po nangyayari sa baka yan. Nangyayari din po sa manok, sa baboy. Kung saan, nag-i-inject po sila ng tubig sa karne. Ang masakit lang po sa baka, buhay ang baka habang ginagawa. So, pinapadaan yung tubig sa lungs, and then yung lungs, ifa-flood yung lungs, pupunta sa veins. Kaya, sana po, matigil. May batas na dyan, sir. May batas na dyan. Kailangan lang i-implement ng concerned agencies. Sino naka-imbento ng kalokohan na yan, sir? I don't know, sir. Very unique ang Filipino pagdating dyan. Pero nung napunta ka sa cattle, andyan na yan? Yes. Tradisyon na rin yan? Yes. Okay. Ang sinasabi kasi nila, minsan sobrang mahal nung kapital nung baka. Sobrang barat bumili nung kabilang buyer, side. So, paano naman babawi yung matadiro? Ay, yung biyahero. Okay. Siyempre, doon na lang babawi sa tubig. Pero again, by the end of the day, it's about us, the consumers. Fair ba yan sa atin? Na bibili ka ng 360 pesos Per kilo. na tubig. So it's unfair. But again, hindi po natin sinisisi yung mga tao, sir. Pero I think, alam mo paraan yan, sir. Kung ma-finish mo yung baka mo ng maayos, kung bilog na bilog yung puwet, hindi kasi magiging effective yung waterboarding dyan, sir. Kasi wala kang kalagyan eh. Puno na eh. Puno na siya. Oo, puno na siya eh. So, magagawa lang yan kung payat yung baka. Kung payat yung baka. 'Di ba? So, tingin ko, pag nabago po tayo na, yun na nga, baka yung farmer idiretsong pumunta sa slaughterhouse at siya naman magpapakatay, i-grade yung, ibabayaran siya base sa grading ng karne niya, ay tingin ko lahat itong mga small problems nating in between ay maa-address po natin dyan. At pupunta na yung tamang kita doon sa totoong nagsikap na padabain itong baka na to. Gaano kaganda ang mga farms sa Australia? Kumpara natin doon sa 6%, sir. Yung 6% natin dito na malalaki, di ba? Kumpara natin doon, walang-wala ba? Alam mo, sir, mas magaganda farm natin dito. Oh? Yes, sir. Mas magaganda farm natin dito. Kasi, sir, sa Australia, sir, walang atip ang mga farm doon. Yung mga bakahan, yung feedlot, Open. Walang atip. Naglalagay lang po sila ng shade cloth to just filter yung sun. Pero walang atip. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kung kunti lang pera natin, wag na muna tayo mag-invest sa atip. Ibili na muna natin ng kadagdagang baka. Kasi, naturally, again, wala pong bakang pinanganak na may bahay. They are born sa wild na mag-survive sa elements. Kami po, yung farm po namin sa Pulumulok, that was built since 1994. For the last few weeks, umuulan po doon araw-araw. At pag summer po, umiinit din po doon araw-araw. Cattle are just exposed on the elements. Wala pong problema. Importante lang po dyan, available yung tubig 24 hours. 22 hours na pagkain. Hindi rin po kami nagagamot, sir.
bihirang-bihira po kami maggamot. Kasi pag tama po yung nutrition ng baka ninyo, mataas yung kanyang immune system. Maganda yung reproductive system niya. Pwede mong i-expose uli, i-breed. At saka sa mga naggagatas, maganda po yung gatas. Ang yung issue lang kasi sa gatas, sir, dapat pagtuunan din po nila yan. Number one is, you're bringing temperate breed to milk in a tropical country. Diyan pa lang, sir, ang laki na po Mali ng na. mismatch dyan, sir. Oo. Kahit ano pa pong gawin natin yan, sir, umpisa pa lang eh. Di ba? Para po kung sa kaso yun, ebidensya nakuha sa maling paraan. Milking cattle, temperate breed cattle in a tropical country. Mali. Mali. So what's supposedly yung tamang gagawin? Sir, kung ako lang, Oh. mahilig naman tayo mag-import. I-import na lang natin yung part na yan ng business. Yung Yung dairying, sir. talaga? Oo, kaya mag-dairy ka ng Carabao kung gusto mo. Pero again, ano na po ba, kumusta na po ba ang, ilang taon na ba tayong tumatak, 1.5%. nangangarap ng milk sufficiency? 20 years na yata natin ginagawa yan, sir. Ano bang nangyayari? Ba't pinipilit po natin? Ay ba rin ang, sir, iba rin yung mindset mo. Tigilan na yan kasi hindi naman Practicality, sir. nag-improve. Practicality, sir, di ba? Hindi, kasi unang-una, sir, nagdadala ka ng baka na galing sa malamig na lugar at pipilitin mong mag-produce ng gatas sa tropical country na napaka-humid. At pangalawa, ang requirements po ng dairy, sir, 5% ng body weight on a dry matter basis. Kailangan 22 hours may pagkain. Ikaw, sir, napupunta ka naman sa mga dairy farm. Kailan ka ba nakakakita ng dairy farm na consistent may 22 hours pagkain yung baka nila? So, ganun din, sir. Just above maintenance lang yung baka. Pa-boundary na. Palabas na yung gatas. Na-short pa sa, na-short pa sa pagkain. So, ako, sir, kung tatanungin, ilagay nyo na lang sa beef cattle yung pera. Beef na lang. Beef na lang. Mas suitable ang beef. Yes, sir. Kasi Brahman-based tayo eh. Any cattle, any temperate breed animal na dadalhin mo sa Pilipinas na na-cross ng Brahman will thrive. Pag na-cross ng Brahman. 50% Brahman. Kahit anong dalhin mo sa Pilipinas na na-cross ng Brahman, mabubuhay po yan. So, bakit hindi na lang yun ang pagtuunan natin ng bansin? Mayroon na ba kayo na-interview, sir, na yumaman sa pagde-dairy? You're putting me on the spot. Sorry po sa mga kaibigan natin. Kasi iba yung lifestyle ng dairy farmer sa beef farmer. Okay. Beef farmer, you just drop the feed once. That's it. You go to your farm. Magtanim ka ng palay. Sideline mo lang yun. Pero yung dairy farming, that's your main job. You have to milk it twice a day. You have to feed it. You know, ang daming moving parts. Okay. Naano ako doon sa revelation mo yan doon sa Australia, hindi importante yung magandang shelter, no? Samantalang sa atin parang laging Gymnasium. Oh. Yung shelter naman, sir, ang basic shelter is availability ng 24-hour na water. That's Okay. basic. Availability and access to 22 hours of feed. That's basic. Yung atip hindi po kasali. Kasi naturally yung baka pwede naman. At saka, kayo, sir, nakakadalaw naman kayo sa mga farms, di ba? Yeah. Pagbalik mo ng kotse, naaamoy mo yung ammonia sa skin mo. Yeah. Kung naaamoy na po natin yung ammonia sa skin natin, sir, tinamaan na po yung lungs ng baka. Ganon po katindi yung health, nung health implications. So, tulad ng sinabi ko sa amin po, ulan-init naman po yung baka namin. That is a 32-year-old pen design. Ang importante lang po, sir, merong slope yung floor mo. Kasi, para pag pupo ng baka or pag ihi niya, gumugulong, nagpa-flatten siya, tapos mainit yung siminto, nare-release ka agad yung ammonia. Hindi po siya natatrap. So, hindi siya mabaho. Yun ako personally, yun po yung tingin ko. But again, kung may mga followers po tayo na sobrang yaman at gustong gumawa ng gymnasium at doon ilagay yung baka nila, wala pong issue doon. Pero ako po, I will put my money on buying cattle instead of So, importante lang naman Instead of yan, the sir. structure Yes, sir. Kailangan meron kang slope na floor which is around 2% slope. And then rounded po lahat ng poste mo. Tapos hindi po kailangan ng 5 railings, sir. 3 lang. Enough na. Hindi naman elepante, hindi naman giraffe yung nilalagay natin. So nakikita natin, 6 feet po yung kanilang railing. Hindi. Ano lang, sir. Hanggang eye level lang, hindi na makakalukso yung baka niyan. So ganun din po yung front. Importante po yung labangan, sir. Again,
May mga farm po kayong madalaw diyan, sir, yung kainan po nila nasa Kainan. floor. Ah. Ang problema niyan, sir, pag pinasok na po ng baka yung kanyang nguso diyan at kumain, napupush away po yung pagkain. Pag na-push away po yung pagkain, nakadepende na po sa sipag ng tao yun, sir, kung kailan niya ipupush back yung pagkain. Marami pong ganyang design sa ibang industriya. Okay, okay. Di ba? Wag na natin banatan ng gusto. Pero yun, sir, sasabihin may pagkain pero hindi naabot. So nagkakasakit po ng consumption yung baka, sir, may pagkain hindi niya naaabot. Pero kung yung labangan mo, yung feed trough mo is rounded, Okay. at any given time, naaabot niya. Nakukuha niya. Nakukuha niya. Nauubos niya. Nauubos niya. So again, going back, tamang pakain, Tamang management. tamang pakainan, tamang pakain. Animal welfare, tamang investment sa structure, kahit na walang atip, basta maayos yung drainage system. 24 hours available yung tubig kasi may float system na po yan eh. So, simple po ang cattle farming. Kailangan lang talaga maintindihan ng mga kababayan natin saan dapat ilagay yung tamang investment. I rather go on a proper feed inventory, di ba? Feed preparations. And everything should be mixed, sir. Hindi dapat layer. Dapat at any given time, kung ano yung unang subo ng baka, yun din po yung Lahat. panghuli. Yes, sir. Let's say doon tayo sa fattening. Yes, sir. Okay, ano ba yung major na mga ingredients na kailangan naka-mix properly? Lahat, sir. So, ang lagi nating sinasabi sa mga kababayan natin kung ano yung mura na available sa inyo at any given time. So, katulad po sa amin sa Pulumulok, sir, Copra Meal, Okay. Rice Bran, yan po yung primary namin. At saka sa ngayon, sorghum silage. Okay. So, hypothetically, lagay tayo ng 2 kilos na Copra Meal, 2 kilos na Rice Bran, 20 kilos na sorghum silage, asin. Ang asin, sir, anything that is more than 3 teaspoon label. 3 teaspoon lang. 3 teaspoon lang. In every In per head, on the average regular size. per head. Or Okay. anything that's more, it's not good. Okay. So, lagay ka ng 3 kutsara na label na asin. Maglagay ka ng 3 kutsara na limestone for your calcium source. Kung gusto mo maglagay ng molasses, basta i-measure mo lang siya everyday. And then, ihalo mo lahat. Pakain mo. Yun na yun, sir. Pwede na. So, kung gusto mo magpakain ng dayami, tatadtarin mo lang. Pag gusto mo magpakain ng damo dahil walang iba, yung damo ang yan, tatadtarin mo lang yung damo, sir. Kasi, ang problema natin sa dayami, pag nakainan at nakagat na yan, nalalaglag na po yung 80% na aapakan, hindi nagiging feed. Sayang naman po yung effort natin na naghakot tayo ng dayami. So, ang sinasuggest ko po, tadtarin nyo po lahat. 1 inch to 2 inch yung dayami, kahit ano pong ano. Basta importante lang, pag kinain ng baka, pumapasok lahat sa loob. Hindi nakuhulog doon sa tabi-tabi. Pero sabi mo kanina, sir, kung ano yung nag-start na nakasanayan kainin ng baka, yun dapat yung kinakain niya lagi. So kung, let's say, kung corn silage ka, corn silage through and through. True and true. Pero kung Pag sorghum ka. Yes, sir. Pero kung hindi maiwasan, kasi hindi naman talaga maiwasan na mauubusan ka ng corn silage at posible nga na meron kang Napier silage or sorghum silage. Ang gagawin mo lang naman, sir, 10 days na transition. So, gagawin po natin dyan, let's say, yung old feed mo is corn, for, let's say, 20 kilos, di ba? 15 kilos ka muna na corn. Ilalagay mo yung 5 kilos na sorghum. I-introduce mo. Introduce mo. 3 days. Unti-unti. Oh, I see. Tapos titignan mo yung tae. By the way, sir, yung tae ang pinakamagandang indicator kung tama yung ginagawa natin o hindi. May explanation po tayo kung ano yung mga dapat titingnan dyan sa tae na yan sa page po natin. And then, on the 4th day, you do 50-50 for 3 days. Pag walang impatcho, okay yung tae. And then, on the 7th day, you do 75-25. 75 na yung bagong feed. On the 10th day, 100% ka na doon sa bagong feed mo. So, hindi po na-disrupt yung microbial population po natin. Pag ganun po yung diskarte natin. Sir, balikan ko lang yung 3 stages natin, 'di ba? From the cow-calf, Yeah. then Backgrounding. yung backgrounding, and then fattening. Fattening. Okay. Kung isa-summarize natin as far as feeding requirement is concerned, Yes. pwede ba nating sir? Yes, ulit? sir. Yes, sir. Sige, sir. Yes, sir. So, ito na. Sinabi naman natin, di ba, yung fattening natin, pwedeng 2 kilong rice bran, 2 kilong copra meal, and then yung micro-ingredients niya.
Dito sa tapos 20 kilos na silage, 'di ba? Roughly lang po ito, wag niyong questionin na baka mas mababa yung crude protein niyan, lahat-lahat. Parang ballpark lang ito, parang Okay. point of discussion lang po tayo. Guide lang. Guide lang. Okay. oo. Yung breeding mo, sir, pwede kang mag-umpisa na maybe 20 kilos pa rin na yung sa nanay. 20 kilos na silage at maglagay ka ng 1 kilong concentrate. Okay. Titingnan mo. Yung body condition score is 1 to 5. 1 yung payat, 5 yung overfat. Yung mataba. Okay. Gusto mo, sir, yung breeder mo will maintain 3 to 3.5 Okay. body condition score. Ngayon, kung yung pakain mo ng 20 kilos na silage at saka 1 kilo na concentrate, ay masyadong mataba yung baka mo. Pwede mong bawasan yung concentrate mo ng kalahating kilo. Okay. Now, during sa backgrounding, maliliit lang yan eh. Di ba? Pwede ka mag-umpisa 10 kilos na silage at maybe kalahating kilo na Na concentrate. concentrate. Pero as the cattle grow, hahabulin mo. Hahabulin mo nga. Naka-transition ka na pagdating niya ng 350, siguro yung buong backgrounding mo, sir, maximum mo diyan mga 2 kilos na concentrate. Mataas na 'yon. Pero ready na siya pagdating niya ng graduation niya, papasok na siya doon sa transition ng 20 Fattening. kilos na silage Okay. at saka 40 kilos na concentrate. The rason lang naman, sir, pwede nating babaan yung silage, sir, na ipupush mo yung concentrate ng masas munte. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.